Okay guys, okay. So, revelation po tayo ngayon. Reveal! Okay. Kaya pala, lahat konektado. So, nagugulat din ako sa lahat na nangyayari. Nagugulat din ako talaga sa lahat ng nalalaman ko. So, ayun. Guys, syempre masakit para sa akin sa mga nangyari ng mga past last year kasi syempre hindi ko rin naman alam yun. Pero nakakaramdam din naman ako. Ayoko lang mang-judge. Nag-pray ako kay God na sooner or later sana malaman ko din yung buong katotohanan. So ito na nga guys, ito na nga, pa-future na tayo. Okay. So ayan, pinaglaruan yung puso ko na gusto talaga nila akong pabagsakin. Pero ang hindi nila alam, malakas ang pakiramdam ko. Yung pakiramdam kong yun is gusto ko rin malinawan, gusto ko rin matiyak ang lahat kasi ayoko talaga masaktan. So ayan, ngayon kasi pinagtagpi-tagpi na lahat at talagang konektado lahat ng mga pangyayari. So, yung ginawa sa akin noon is sobrang hirap, sobrang parang critical na yun na talagang buhay na yung aking naranasan. Yung buhay ko talagang as in dinadown talaga nila ako, yung talagang pinapalubog. So ito pina-inlove talaga ako na hindi ko rin alam kung bakit. So kasi iba talaga yung lumalabas na na kung talaga mahal ka ng isang tao, in fact talaga lahat gagawin. Iba talaga yung nararamdaman ko na parang ambigat. So ayun nga, tama ako. Sabihin natin na napamahal ako sa kanya. Okay, goods yun. Dahil kahit paano, hindi ako nagkulang at totoo yun nararamdaman ko. Pero nung nalinawan ako paunti-unti, ngayon, sumapol na sa akin lahat ng katotohanan. Kasi not expected talaga na lahat pala ng kakilala niya ay magiging ka-close ko talaga. Hindi ko talaga aakalain lahat ng yun. Siguro, hinadya na ni God yung tadhana para malaman ko talaga ang katotohanan lahat. So, ilan sila yung mga kasabwat na para i-take down ako. Yung siraan ako ng todo at saka pabagsakin ako. So, ayun, ayun nga na napagtagpi-tagpi ko lahat. So, ngayon, tama rin na desisyon ko sa buhay na yun, lagi kasi ako nagtatanong sa kanya. Titingnan ko rin lahat ng mga reaction niya, tsaka lahat ng mga sasabihin niya. So, ibang-iba yung sa talagang nilalaman ng puso niya. Kasi, ang akin, ayun nga, ilang taon din yun na parang nakontrol ako. Pero sa awa ng Diyos, God is good all the time dahil nga pinarealize sa akin ni God yung totoong pangyayari talaga. So talaga, as in, kung totoosin, sobrang hirap yung naranasan ko talaga. Iyak talaga ako, talaga gustong basakin yung puso ko, ganyan, ano talaga ako. Yun, ang hirap kasi explain guys na ganun palang ginagawa sa akin. Ako, wala naman ako sama ng loob galit sa kanila, pero bahala na si God sa kanila dahil nga ganun ang ginawa sa akin na basta ang hirap i-explain. Alam na nila yung sa sarili nila kung sino sila. Nasa sa kanila na lang din yung karma na ginawa sa akin. Sobrang bigat din kasi yung naranasan ko, no. Kaya pinagpapasa Diyos ko na. Pero thanks God dahil nalaman ko na lahat at hindi na ako nangangamba. Ay, ito, relax na lang ako. So, ayan guys, si Negra po ang punot dulo ng lahat. Siya po yung puno ng lahat. Kung bakit nagkakagulo, basta't lahat nung na-attach sa akin na tao at yung taong nagiging close ko, si Negra pala ang gumagawa ng hindi maganda. Alam na niya yung sa sarili niya kung ano, kasi nararamdaman ko din naman, kaya ayoko rin mag-expect guys, ayoko talaga, pero dumedirekta talaga sa akin, nalalaman ko buong katotohanan. So yan, kinokontrol pala ni Negra ang tao para siraan ako. May kakayahan siya, kaya sa awa ng Diyos, nalaman ko rin lahat, kaya panatag na ngayon ang aking damdamin. Bahala na po ang karma ni Negra sa hinaharap. So alam na ni God yan, bahala ka, mag-ingat-ingat ka, Negra. So ayan, kaya pala lahat, may konektado kada taon na kada taon-taon at araw-araw, buwan na umaandar, ayan, isa-isa ko lahat nalalaman at napagtagpi-tagpi at may mga connection. Ayan. So, sabi ko sa inyo, wag na wag ako. Tahimik akong tao pero ang dami ko talaga nadidiscover. 'Di ba? Sabihin natin, thanks God dahil nalaman ko rin ang lahat. Ayun, bahala na po talaga yung karma nila dahil wala naman akong ibang ginawa kung hindi kabutihan. Ewan ko na lang sa kanila kung ano mangyayari sa buhay nila. So, God is good all the time kahit paano nandiyan pa rin sa tabi ko si God. Kung bakit hinadya ako sa mga ganung pangyayari at yung ngayon na isa-isa ko na nare-realize at isa-isa nang lumalapit sa akin lahat ng katotohanan. So ayan. Ang pinakapuno po dito si Negra. Siya ang dahilan kung bakit nagkakagulo lahat. Okay? At ingat-ingat kayo sa kanya dahil hindi nyo alam ang totoong pagkatao niya. Okay? Siya ang puno. Okay? Mag-pray lang tayo, magdasal lang tayo. Kaya alam nyo na yan guys. At ako naman ay tapos na. Na-realize ko na lahat, okay? At least kahit paano nalinawagan ako. At ayun, bahala na talaga si God. Si God mismo nagpalinaw sa akin lahat. Kasi kung totoo, hindi ko naman din malalaman yung kung hindi dahil kay God. Dinadala ako ng mga paako kung saan lahat ng katotohanan ay mauungkat. Dinadala ako ni Lord kung saan yung katotohanan ay malalaman ko. So, kaya pala hindi ako mapakali. Nakakadiretso ako, nakakapunta ako doon sa mga kakilala niya basta yun,
yung taong minahal ko, kakilala niya, nagtagpi-tagpi lahat, all over, nagko-connect-connect lahat pala. Kung bakit pala, nakikilala ko yung mga taong malalapit sa kanya at yung taong talagang may connection na i-down ako, ayun. Nalinawan na ako guys, sa awa ng Diyos, sa awa. Sa kaya, thanks be to God na, ayan, okay na. Okay na okay talaga ako this year na Year of the Snake nga. Kaya naglalantaran at nag-o-open lahat ng doors para malaman ko ang buong katotohanan. O, ayan na guys ha. At least kahit paano, nalinawan ako kahit utak ko lang, nalinawan ako. Kaya ngayon is relax na lang, mag-enjoy na lang ako. Soon naman din, ano din, babagsak din sila sa ginawa nila sa akin. Kasi medyo, iba na yung ginawa eh. Kaya, si Lord na lang din ang bahala. So, thanks be to God. Iba talaga ang powers ni God. Sinasabi ko sa inyo. Sobrang iba. Kaya lahat nalalaman ko talaga. Hindi ko na-expect yun. Nagugulat na lang talaga ako. So, ginadala ako ni God sa katotohanan. Thanks.